Isang magandang araw po sa ating lahat from New Zealand. So today is August 16, 2025. So may pupunta lang po ako at habang nagda-drive po ako, gusto ko po nga mag-share po sa inyo or mag-comment about dun po sa video na nakita po about Inday Sara po. So ito po yung video niya. So play ko po. Tapos bibigay po ako ng comment. How are you? Good to see you, Mr. Philip. What up, brother? I'm honored. Welcome. Brother, please come in. President Duterte, welcome to Israel. Welcome to Jerusalem. We mark that this is the first visit by a president of the Philippines in the history of Israel. It is deeply appreciated. We remember the exceptional role of the Philippines that received Jewish refugees during the Holocaust. We remember that the Philippines was the only Asian country that voted for the establishment of the State of Israel in the UN Resolution in 1947. Mr. President, we remember our friends. We have thousands and thousands of families that have taken part from the support given by Filipino care workers to the elderly. I am one of those families, Mr. President. My late father, who died at the age of 102, in his later years, received incredible care by a caregiver from the Philippines, along with her exceptional compassion and intelligence. She took care of my father's every need. And when he passed away, she took care of his brother's needs until he passed away. The friendship that we are developing. And so in that spirit again, Mr. President, I welcome you to Israel. Welcome to Jerusalem. Welcome. Good afternoon to everybody. I'm very honored to visit the state of Israel. It was an invitation extended with the hope that this country will continue with its friendly and warm relationship. I'd like to thank the state of Israel for the so many assistance given us. They were received siege with the help and from your country. Thank you for that. Mr. Prime Minister, I can only thank you so much, especially the critical help that you have extended to the country. In time when we needed it most, the extent of the help that you extended was very critical and really important. It meant, which I'm not also at liberty to say now, but it was a help to preserve the Republic of the Philippines. And I thank the state of Israel, the people, and my daughter here, Zimmerman, after the assassination, to send that with you, went to the Philippines and to settle down there many years ago during the time of the Holocaust. Mother, the homegrown Zimmerman in our place. Thank you, and may we continue to be blessed with a strong relationship. We share the same passion for peace. We share the same passion for human beings, but we also share the same passion of not allowing our country to be destroyed by those who have been corrupt. The ideology and the most nothing will be and destroyed. And can expect any help that the Philippines can extend to your country. Thank you, sir. Thank you. Yan, doon nga po sa nakita kong clip, si Sara Duterte pala ay may laing Hudyo. So yung mga Zimmerman po pala ay may laing Hudyo, yun ay yung kanyang nanay. So hindi lang si Sara yung may laing Hudyo, kahit yung ibang mga kapatid niya
Maliban kay Kitty kasi iba yung nanay ni Kitty. Pero yung mga kapatid niya doon sa nanay talagang puro may lahing Hudyo sila. At alam natin kapag may lahing Hudyo, nandun yung hindi mawawala sa kanila yung protection, yung guidance ng Panginoon. Kaya kung titingnan nyo, sa kasalukuyan, paano yung kung ano mga ginagawa nilang mga accusation kay Sara Duterte para ma-impeach. Pero hanggang sa kasalukuyan na yan, pinayag na ng Supreme Court na labag sa batas yung ginagawa nila. Kaya kahit anong gawin nilang pagpapabagsak kay Sara Duterte, hindi yun magtatagumpay. Dahil siya ay masasabi nga nating guided by God. She is one of the descendants of Abraham. Kung tatanungin nyo kung anong big deal kung siya ay isang descendants ni Abraham. If you are a Christian or if you believe in the Bible, big deal po yun sa isang Kristiyano kasi alam po natin itong mundong to ay nagpapatuloy at gumagalaw lang syempre dahil sa mga Israel, sa bayan ng Israel. Kaya nag-i-exist pa rin tayo dito dahil sa kanila. Dahil ang katunayan, yung promise ng Panginoon kay Abraham ay nagpapatuloy yon hanggang sa kasalukuyan. Kape muna. Alam nyo, kahit nandito kami sa ibang bansa, hindi lingid sa amin yung nangyayari din dyan sa Pilipinas. So, talagang nakikita rin naman namin yung mga balita at itong ginagawang impeachment patungkol kay Sara Duterte. Obviously naman na masasabi nating politically motivated. Kasi kung titingnan nga naman, may mga ibang nagko-comment, pare-pares lang naman silang may mga confidential fund, yung iban nga billion. Halos karamihan sa kanila, mas malalaki pa sa kanya. Pero makikita natin bakit nga ba siya lang yung iniimbestigahan. So dito makikita natin talaga isa lang yung purpose nila, kaya pilit nilang gustong i-impeach si Sara Duterte. Siyempre nga naman, kapag ka na-impeach siya, isa sa magiging parusa yun, hindi na siya pwedeng tumakbo ng anumang mga posisyon sa gobyerno. At yun yung piniprevent nila, na kapag ka nanalo na, pagka tumakbo si Sara Duterte as president sa 2028, nakikita nila sure win talaga yun. Kaya kung ano na lang ginagawa nilang mga pamamaraan para wag lang siyang makatakbo. So pinipilit nilang i-impeach. Pero ito yung isang bagay na nakita ko, na kahit anong gawin nilang impeachment, hindi nila kayang i-impeach. Bukod sa matalino, si Sara Duterte, guided siya ng Panginoon. Tandaan natin, she is a descendant of Abraham. At yung protection ng Panginoon, yung guidance ng Panginoon na sinabi kay Abraham doon sa magiging mga saling lahi niya, hanggang sa dumating nga yan. So masasabi natin, she is one of the promised mula sa Panginoon. Kaya yung guidance ng Panginoon
sure na sa kanya rin. Make sense po sa lahat sa akin ngayon yung mga nangyayari sa kanya o yung mga ginawa niya. Kaya pala siya ganun dahil siya ay may dugong duhodyo. Doon ko naisip na, di ba nung mayor pa siya ng Davao, kung matatandaan nyo, meron siyang sinuntok eh. Nakikita ko sa katawan niya yung lingkod ng Panginoon na si Moises. Nandun yung tapang, yung aggressiveness. Tingnan nyo nung si Moises kasi nung nakita niyang inaapi yung mga Hebreo nun, talagang pinagtatanggol niya eh. At minsan hanggang sa iba na napatay na nga niya yung isang gumugulpi, kaya siya napaalis doon sa Ehipto eh. So ganun din almost yung sa ugali nila, talagang magkapareho sila ni Sarah. Nandun yung pagkamawain niya, Sara Duterte, ayaw niyang may naapi. At kapag parang tingin niya kagaya na naapi, talagang pinagtatanggol niya. Hanggang sa, ayun na nga, nanuntok na siya. Bagamat talagang hindi naman talaga dapat yun, pero yun. Hindi natin maiaalis yun, nandun sa dugo eh. Nasa dugo na yun. Dugong Hudyo pala siya eh. Yun. Yan, kaya it makes sense, kaya siya makikita mo sa kanya yung tapang. Alam niyo po yung mga Hudyo, mga yan eh, matatapang talaga. Kita niyo naman yung Israel ngayon, maliit na bansa lang sila pero hindi po sila matalo-talo. Hindi lang sa may magagaling silang mga armas, kundi talagang makikita mo dun yung ang Panginoon talagang nag-guide. Ang Panginoon ang siyang nagbibigay sa kanila ng lakas, talino. Karamihan mostly talaga ang mga Hudyo, hindi lang sila matatapang, nasa kanila rin yung mga magagaling eh, yung matatalino. Nakita nyo yung attorney ni President Rodrigo Duterte, may lahi rin siyang Hudyo eh. So makikita natin doon talaga ang mga Hudyo, talaga nagtutulungan niya sila. Doon nandun talaga yung pagkakaisa nila eh. Yun po yung isang maganda sa kanila. Kaya napakahirap nilang talunin. Since nung unang panahon pa naman, tingnan nyo, lagi silang nagwawagi sa mga labanan. Dahil nandun sa kanila yung provision ng Panginoon eh. Kaya nga, kung nakita natin itong si dating President Rodrigo Duterte, matapang, talagang lumalaban, eh, expect natin. Kaya nga sabi ni Rodrigo ni Duterte dati, di ba? Mag-ingat kayo kay Inday. So bakit siya sabi yun? Talagang nakita niya rin siguro yung tapang nun eh. At talagang totoo yung tapang nun dahil yun naman po talaga yung mga likas na sa mga yan eh, sa mga Hudyo, talagang matapang eh. Si Sara Duterte pala may dugong Hudyo. Kaya di na tayo magtataka sa kanya kung talagang palaban yun. Talagang palaban yun. At hindi lang siya, tingnan nyo po yung mga kapatid niya. So, although masasabi naman natin, hindi naman talaga sila perfect, pero makikita rin naman natin sa kanila yung nandun yung isang ugali ng mga Hudyo, yung concern nila. Especially doon sa mga naghihirap. At sigurado yan, kaya pilit nilang ini-impeach si Sara Duterte para wag nang tumakbo, sapagkat nakikita talaga nila na kung lalabanan nila ng square lang ang labanan, hindi sila mananalo. Kaya gumagawa sila ng iba't ibang mga kaparaanan
wag lang tumakbo sa pagka-presidente si Inday Sara. Kaya yan. So, ang tanging na lang nating magagawa, pag-pray natin ang bansang Pilipinas. So, nung unang dati wala naman akong against sa ating Pangulo, sa kasalukuyang Pangulo. Actually na binoto ko nga si si Bongbong Marcos eh. Yun nga lang talagang napasama lang siya sa tingin ko. Isang bagay na hindi magandang ginawa niya ay yung isa niya yung ating dating Pangulong President. Yung dating Pangulo Duterte sa The Hague, Netherlands. Yun yung isang pagkakamali niya. It's like a betrayal. So, yun lang po at pagpatuloy nating pag-pray ang bansang Pilipinas na sana maging maayos. So, yun lang po at maraming salamat. God bless everyone.